Magandang hapon, Pilipinas. Narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng ating panahon. Nagpapatuloy ang ating pagbabantay sa dalawang weather systems na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Kabilang sa ating mga binabantayan itong isang low pressure area, huli po yung namataan sa layong 610 kilometers kaninang alas 10 ng umaga sa direksyong east-northeast yan ng Basco sa Batanes. Ayon po sa Pag-asa, maliit pa rin yung chance na ma-develop ito sa pagiging isang ganap na bagyo, pero nakikitang patuloy pa rin palalakasin nito yung epekto ng habagat. Nabanggit nga natin yung habagat o southwest monsoon, yan po ay dominante ngayon, partikular na dito sa may Luzon, umaabot din yan dito sa may western section nitong Visayas. Sa mga susunod na oras, inaasahan nating iiral pa rin yung monsoon rains o mga tuloy-tuloy na pag-ulan na dala ng habagat dito sa atin sa Metro Manila, gayon din sa may Ilocos region. Sa bahagi nitong Cordillera hanggang dito sa may Calabarzon, damay din dyan itong Mimaropa hanggang dito sa may probinsya ng Zambales, Bataan hanggang dito sa may probinsya ng Tarlac, Pampanga at sa may Bulacan. Mahihina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan naman yung dapat paghandaan ng mga residente dito sa may western section ng Visayas hanggang dito sa may natitirang bahagi nitong Luzon. Dito naman sa natitirang bahagi nitong ating bansa, inaasahan natin yung bahagya hanggang sa maulap na kalangitan, pero wag maging kampante magdala pa rin ng payong dahil nariyan pa rin yung chance ng mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat at pagkulog. At dahil pa rin sa epekto ng habagat, nakataas ngayon yung gale warning dito yan sa may western seaboards nitong central at sa may southern Luzon. Ganyan din yung nakataas na abiso para dito sa may bahagi nitong southern at sa may eastern seaboards nitong southern Luzon. Ibig sabihin, bawal munang pumalaot doon sa mga nabanggit na baybayin dahil yung alon sa karagatan posible ang maging napakaalon sa mga susunod na oras. At bagamat halos nga nasa dulong hilagang Luzon na lamang yung ating binabantayang low pressure area, nako ito pa, isang panibagong sama ng panahon yung ating minomonitor ngayon sa labas ng ating boundary. Ayon kay Pag-asa Weather Forecaster Benson Estareja, kaninang alas 8 ng umaga huli ang namataan sa layong 3,660 kilometers silangan initong Luzon. Sa ngayon, hindi ito nakikitang papasok dito sa ating boundary. Gayunman, katulad ng mga nakaraang sama ng panahon sa labas o loob ng ating boundary, posibleng palakasin ito yung pag-iral ng habagat na siya namang magdadala ng pag-ulan dito sa ilang bahagi ng ating bansa. Lagay ng panahon sa mga susunod na araw, ating pag-usapan sa aming pagbabalik. Tatanungin ko ang lahat ng nararapat itanong. Tatanungin ko sina Manong at Manang, mga kaibigan at katrabaho Si Obama, at ang barangay tanod. tatanungin ko ang mga taong dapat tanungin para sa mga bagay na dapat ipaliwanag. Para sa bansang kailangan magtanong. para sa kinabukasan ng ating bayan. Narito naman yung nilalaman ng 3-day weather forecast ng Pag-asa. Unahin natin sa City of Pines, bukod sa inaasahan nating malamig pa rin panahon, may tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Magpapatuloy yan hanggang sa araw ng Sabado. Ang ating temperatura, pagitan lamang yan ng 15 at posible ang umabot sa 21 degrees Celsius. Dito naman sa atin sa Kamaynilaan, sa mga estudyanteng magbabalik eskwela bukas, huwag din yung kalilimutang magdala ng payong hanggang sa araw ng Biyernes dahil mataas yung tsansa ng mga pag-ulan. Ganyang panahon din yung magpapatuloy hanggang sa araw ng Sabado, kung saan yung temperatura, naku mababa lamang yan, may enjoy ninyo itong temperaturang pagitan ng 25 hanggang sa 29 degrees Celsius. Sa bahagi naman itong Metro Cebu, sa mga hindi nakapaglaba, pwede nyo na yung gawing bukas hanggang sa araw ng Biyernes dahil inaasahan natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero pagsapit nitong Sabado, ito na naman, magiging maulap yung kalangitan at may tsansa ng mga pag-ulan. Check naman natin sa bahagi nitong Metro Davao. Inaasahan naman natin itong pangkalahatang maaliwalas na panahon. Favorable ito para doon sa mga naghahanda para sa gaganaping Kadayawan Festival sa susunod na linggo. At panghuli na lamang natin sa bahagi nitong Zamboanga City, doon sa mga kababayan ni Hidilyn Diaz na naghahanda na ng Heroes Welcome para sa kanya, pwede nyo namang gawin yan bukas hanggang sa araw ng Biyernes dahil pangkalahatang maaliwalas na panahon yung ating inaasahang iiral. Gayunman, pagsapit ng araw ng Sabado, may tsansa ng mga pag-ulan at yung temperatura pagitan ng 25 yan hanggang sa 31 degrees Celsius.
At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. Ito po ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Desiree Jonio. Magandang hapon po sa inyo lahat.